Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa gabing ito ay muli nating tutuloy ang ating pagbabasa sa John chapter 4 verses 39 up to verse 42. John chapter 4 verses 39 to verse 42. Kung kayo po ay nandiyan na, babasahin ko po. John chapter 4, 39 to 42. At marami sa mga Samaritano sa bayang iyon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roon 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, dalangin po namin na samahan mo kami sa pangangaral ng iyong salita. Buksan mo po nawa ang puso at isipan ng mga makikinig sa tulong ng iyong Santong Espiritu upang maunawa namin ang iyong salita at aming maipamuhay sa ikapupuri ng iyong pangalan. Magligtas po kayo sa inyong kaloob, ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming samod dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ating huling pinag-aralan, nalaman natin ang tamang pagsamba sa Amang Diyos ay may kinalaman sa kaligtasan ng isang tao. Una, natutunan natin, salvation is a longing for worship. Ang taong tunay na nagkakaroon ng pagnanasang sumamba sa Diyos ay ang mga taong totoong nakaranas ng kaligtasan. Ikalawa, natutunan din natin, salvation is living false worship. Ang taong tunay na naligtas ay binibigyan ng Panginoon ng pagkaunawa at kakayahan na talikuran na at iwanan na ang maling paraan ng pagsamba na kanyang nakalakihan at itinuro ng relihiyong kanyang nakamulatan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Bagkus sambahin niya ang Diyos sa tamang paraan. Kung kaya ang sinumang nagsasabi na siya ay naligtas, ngunit wala siyang konviksyon na talikuran ng maling paraan ng pagsamba, marahil hindi siya totoong naligtas. At ikatlo, natutunan din natin, salvation leads to Father-Son worship. Ang mga taong tunay na naligtas ang tanging makakasamba ng pagsambang espiritual na tama o totoo. Pagsambang hinahanap ng Diyos, Ama, mula sa kanyang mga naging anak, pagsambang tinatawag na Father-Son worship, na nagaganap lang sa pamamagitan ng tamang relasyon natin kay Kristo. At ngayon naman, sa ating pagpapatuloy sa mga susunod na talata, makikita natin na nakilala ng Samaritana ng Hudyo at propeta ng kanyang kausap ay siyang Kristo na nakapagligtas o tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya dali-dali niyang ipinakilala ang Mesiyas na tagapagligtas sa kanyang mga kakilala at kapitbahay sa pamamagitan ng kanyang patutuo. Ipinapakita nito na hindi natin maipapakilala ng tama si Jesus kung hindi rin natin siya nakikilala ng tama. Ano ang naging tugon sa kanya ng mga Samaritano sa binahagi niyang patutuo? Basahin muli natin ang pinakahuling talata na ating binasa kanina sa talatang 42 at sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sinasabi nila sa Samaritana na ngayon ay naniniwala na sila sa kanyang mga patutuo dahil mismo ang Panginoon na ang kanilang narinig at siya mismo ang nagpakilala sa kanila bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Subalit paano natin masasabi na si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan? Paano ginamit ni Apostol Juan ang salaysay na ito upang maipakilala niya si Kristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan? At ikaw na nakikinig, kung may magtatanong sa iyo kung sino si Kristo bilang tagapagligtas ng sanlibutan, paano mo siya ipakikilala? Kung nais nating malaman kung paano, pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang
why Christ is called the Savior of the world. Why Christ is called the Savior of the world. Bakit tinatawag si Kristo na tagapagligtas ng sanlibutan? Bilang pasimula, unawain muna natin ang kahulugan ng salitang Kristo o Mesiyas. Ang Mesiyas ay mula sa salitang Hebreo na siyang native language ng mga Hudyo. Ibig sabihin ng salitang Mesiyas ay pinahiran o itinalaga ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan, at ang tinutukoy nito ay Jesus. Salitang Griego naman ang ginamit nila bilang lengguwaheng panlahat. Paano kami maliligtas ng mga Samaritano? Kung ang Kristo ay nagmumula sa mga Hudyo, paano namin siya makikilala? Sa pagkakataong ito, dahil sa mga sinabi sa kanya ni Jesus, nagkakaroon ng Samaritana ng pagnanasang makilala ang Kristo na siyang magliligtas sa kanya mula sa makasalanan niyang pamumuhay. Kaya dahil sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan, sinabi ng babae sa Panginoon sa John chapter 4 verse 25, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Naunawaan ng Samaritana na malalaman niya lang ang katotohanan kung sino ang maliligtas at kung saan magmumula ang Kristo na tagapagligtas kapag dumating na ang Kristo. Bakit? Dahil sabi niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. Pero bagamat dumating na ang Kristo at sa katunayan ay kaharap na niya si Jesus na siyang Mesiyas, ngunit hindi niya ito makilala o hindi niya ito makikilala malibang ipahayag o malibang ipakilala muna ni Kristo ang sarili niya.
Nang makita ng Panginoon ang paniniwala ng Samaritana na malalaman niya lang ang lahat ng bagay patungkol sa kung sino ang maliligtas at kung saan magmumula ang Kristo kapag dumating na ang Kristo na siyang magpapayag sa kanila ng lahat ng katotohanan. Kaya sa puntong ito ay nagpakilala na sa kanya ang Panginoon sa talatang 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Marahil sinabi ng Panginoon sa kanya, ang hinihintay mo na Kristo na magpapahayag sa iyo ng katotohanan tungkol sa kaligtasan ay siyang magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay na pinagmumula ng buhay na walang hanggan ay ako nga. At dito tayo huminto sa ating pag-aaral noong nakaraan. At para sa unang puntos kung bakit tinatawag si Kristo na tagapagligtas ng sanlibutan, basahin natin ang talatang 27. Sabi rito, at sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad, at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? What do you seek? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa tagpong ito, matapos ihayag o ipakilala ni Jesus sa Samaritana na siya ang Kristo, noon naman dumating ang kanyang mga alagad na bumili ng pagkain sa kabayanan. At nang maabutan nila ang Panginoong Jesus na nakikipag-usap sa babae, sila'y nangagtaka. Bakit? Dahil bawal sa kultura ng mga Hudyo na makipag-usap sa isang lalaking Hudyo, sa isang babae sa pampublikong lugar, lalo pa sa katulad ni Jesus na isang rabay o guro. Subalit, sa laki ng pagtitiwala at paggalang nila kay Jesus, walang nagtangkang magtanong sa Panginoong Jesus kung ano ang hinahanap niya at bakit siya nagtatanong o nakikipag-usap sa isang babaeng Samaritana. Muli natin ulitin ang gitnang bahagi ng talata. Sabi rito, gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? What do you seek? Hindi ang Samaritana ang tinutukoy ng mga alagad na may hinahanap. Bakit? Dahil halata naman na siya ay naparoon sa balon para lang umigib, hindi para hanapin ang sinuman. Ang tinutukoy nila na may hinahanap ay ang Panginoon. Ano ang hinahanap ng Panginoon at bakit siya nakikipag-usap sa babaeng Samaritana? Paano nila nasabi na may hinahanap ang Panginoon? Alam nyo, sa Judea pa lang naunawaan na nila na bagamat may 300 na pwedeng pagpilian sa Jesus papuntang Galilea, pero mas pinili ng Panginoon ang daang Samaria na iniiwasan ng maraming mga Hudyo sa pangambang maging madumi sila ceremonially kung dadaan sila sa Samaria. Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa John chapter 4 verse 4 na kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Bakit kinakailangan? Marahil dito nila napagtanto na may hinahanap ang Panginoon sa Samaria, kaya mas pinili niyang dito dumaan. Bakit? Sapagkat nakatakda niyang iligtas sa araw na yon ang makasalanang Samaritana na nagkaroon ng 5 asawa at may kinakasama na hindi niya asawa. Bakit niya hinahanap ang makasalanang Samaritana? Para iligtas. Dahil ito ang misyon ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Why Christ is called the Savior of the world? Point number 1. The Savior seeks the sinner. The Savior seeks the sinners. Ang tagapagligtas ay nagkatawang tao at naparito para hanapin ang mga makasalanan, ang mga naligaw ng landas. Hindi siya naparito para hanapin ang mga reliyosong tulad ni Nicodemo na ipinapalagay ang sarili na matuwid at hindi makasalanan. Alam nyo, sa John chapter 3 verse 2, hinanap ni Nicodemo si Kristo kahit sa 10 oras ng gabi. Ngunit hindi ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya ang buhay na walang hanggan dahil ipinapalagay ni Nicodemo na siya ay ligtas na at isang taong matuwid na hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Sa kabilang banda naman, hindi hinanap ng Samaritana si Kristo.
Ngunit dahil sa awa ng Diyos, ang tagapagligtas ang naghanap sa Kanya at pinagkalooban siya ng tubig ng buhay o ng kaligtasan. Katulad din ito ng sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 17. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Ibig sabihin, nakikita lang ng isang tao na kailangan niya ang manggagamot kung nakikita niyang siya ay may sakit o isang makasalanan. Hindi naman, ang hinahanap ng Panginoon ay yung taong nakikita nila na nangangailangan sila ng tagapagligtas. Dahil hindi nila kinakailangan na sila ay makasalanan, katulad ng Samaritana. Subalit ang mga taong nagpapalagay na sila ay matuwid at hindi nakikita ang kanilang mga sarili bilang makasalanan, hindi sila ang hinahanap ng Panginoon para iligtas. Maliban na lang kung makita nila ng sarili nila ay makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas at nalalaman nilang hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili sa sariling lakas at kaparaanan. Kung paanong sa John chapter 1 verse 43, unang hinanap ng Panginoon si Philip. Subalit nang hanapin ni Philip ang kaibigan niyang si Nathaniel, imbis na ibalita niya rito na natagpuan siya ni Kristo, sinabi niyang natagpuan niya ang Kristo. Ibig sabihin, hinanap muna ng Panginoon si Philip dahil kung hindi siya hinanap ng Panginoon, hindi matatagpuan ni Philip ang Panginoon. At alam niyo, ganun din si Nathaniel. Bago pa siya matagpuan ng kaibigan niyang si Philip para ipakilala kay Kristo, natagpuan at nakita na siya ng Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay sa ilalim ng puno ng igos. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito sa atin? Kung iniisip ng isang mananampalataya na siya ang nagsikap na hanapin ang Panginoon para siya maligtas, ay nagkakamali siya. Ang tagapagligtas ang unang humanap sa atin bago natin siya matutunang hanapin. Kaya nga sinabi ni Kristo sa John chapter 15 verse 16, "Ako ang pumili sa inyo at hindi kayo ang pumili sa akin." Dahil hindi magagawa ng isang taong patay sa Espiritu na hanapin ang Panginoon. Malibang ang Panginoon ang unang humanap sa Kanya para siya kaawaan at buhayin sa Espiritu. Ganon din ang unang magkasala ang tao. Imbis na hanapin ni Adan ang Diyos nang magkasala siya para humingi ng tawad, sa halip ang Diyos ang unang humanap sa Kanya, ngunit nagtago siya sa Panginoon. Kaya sinabi sa Genesis chapter 3 verse 8, "At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harap ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, 'Saan ka naroon?'" Kaya hindi naman dahil sa likas na makasalanan ng lahat ng tao, imbis na hanapin natin ang Diyos, harapin ang ating kasalanan, magsisi at humingi ng tawad, nagtatago tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. At ang pinantatakip natin sa ating mga kasalanan ay ang mabubuting gawa at relihiyon imbis na ang dugo ni Jesus. Ang Panginoon ang unang humahanap sa isang makasalanan. Kahit gaano ka pakasama at isang makasalanang tulad ng Samaritana na nagkaroon ng 5 asawa at ang kinakasama niya ay hindi niya tunay na asawa, hinahanap ka ng Panginoon para iligtas mula sa kasalanan at baguhin ang buhay mo. Dahil hindi siya naparito para hatulan ng pagiging makasalanan mo, kundi ang iligtas ka. Kahit ay tinatakwil ang lipunan ng pagkatao mo katulad ng Samaritana, handa kang tanggapin ni Jesus kung kikilalanin mong makasalanan ka, magsisisi at magtitiwala ka sa Panginoong Jesus. Kung nagkaroon man tayo ng pagnanasang hanapin ng Panginoon, yun ay dahil sa unan niya tayong hinanap at kumilos siya sa puso natin para na hanapin natin siya. Upang katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, sinabi niya, nang walang pagmamalaki sa sarili, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan
upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ikaw na nakikinig, hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ngayon. Marahil kung nawawala ka at inikilala mo ang sarili mo katulad ni Pablo na isang makasalanan, marahil ikaw ang hinahanap ng Panginoon para iligtas sa makasalanang pamumuhay, o marahil ikaw ay natagpuan na ng Panginoon at patuloy mong hinahanap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo upang lumago. Hindi ka hanapin ng relihiyon mo o ng sino mang tao para iligtas mula sa kasalanan at paguhin ka. Dahil si Kristo lang ang may kakayang hanapin at buhayin ng isang taong patay sa kasalanan. Bakit tinatawag na tagapagligtas ng sanlibutan si Kristo? Because the Savior seeks the sinners. At para sa ikalawang puntos, basahin naman natin ang talatang 28. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan. At sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Matapos hanapin at matagpuan ng Panginoon ang Samaritana, at matapos niyang ihayag dito o ipakilala ang kanyang sarili bilang Mesiyas o Mesiyas, ang Kristo na hinihintay nila, marahil dito binuksan ng Panginoon ang puso ng Samaritana upang makakilala siya sa Panginoon. Ano ang mga unang naganap sa makasalanang Samaritana matapos siyang maligtas at makilala ang tagapagligtas? Noong una, pumunta siya sa balon upang umigib ng tubig para sa inumin na araw-araw niyang kailangan. Subalit, nang matikman niya ang tubig ng buhay na ipinagkakaloob ng tagapagligtas, ang buhay na walang hanggan, pinuno ni Jesus ng kagalakan ng puso niya na siyang tunay niyang kailangan. Kung kaya sa sobrang pagkabigla, sobrang galak at excitement ng babae, hindi na ito nakapagsalita kundi umalis bigla upang ipamalita sa lahat na natagpuan niya ang tagapagligtas, at sa kanyang pagmamadali ay naiwan at nakalimutan niya ang banga na kanyang daladala na kanyang daladala nang siya ay umalis. Ngunit nalaman niya na si Jesus pala ang tunay na magpupuno ng buhay niya at magbibigay ng halaga sa pagkatao niya. Bakit tinatawag ng natagapagligtas ng sanlibutan si Kristo? Point number 2. The Savior satisfies the soul. The Savior satisfies the soul. Si Jesus bilang tagapagligtas ang tunay na magpupuno sa buhay natin at magbibigay halaga sa ating pagkatao. Hindi natin sinasabi na hindi na kailangan ng Samaritana ang literal na tubig para sa kanyang pisikal na pagkauhaw. Ngunit hindi na ito ang prioridad at tunay na nagpupuno sa buhay at kaluluwa ng isang taong naliligtas, kundi si Kristo na at ang kanyang salita. At bilang patunay, sa sobrang kagalakan, ano ang ginawa niya? Sinabi niya sa mga tao sa talatang 29, magsiparito kayo. Tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Hindi siya nahiyang magpatotoo at sabihin ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Na siya ay nagkaroon na ng 5 asawa at ang kinakasama niya ay hindi niya tunay na asawa. Alam nyo, ang pag-amin na ito ay katibayan ng kanyang totoong pagsisisi na dati ay ikinahihiya niyang sabihin sa iba. Ngunit dahil tinanggap siya ni Jesus na siyang Kristo, kahit na siya ay isang madumi at makasalanang tao na iniiwasan at pinandidirian sa lipunan, nabasag ang kanyang katahimikan at nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatotoo sa harap ng maraming tao kahit sa pampublikong lugar. Bagay na hindi ginagawa ng mga babae sa kanilang kultura
lalo na sa isang makasalanang babaeng katulad niya. Dahil hindi siya ikinahiya ni Jesus, hindi rin niya naisip ikahiya si Jesus o mahiya sa pagpapatotoo upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Basahin natin ang mga sumunod ng talata sa talatang 31 hanggang 34. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabay, kumain ka. Tatapos sinabi sa kanila, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Bagamat nauuhaw at nagugutom na sa pisikal ang Panginoon, mas inuna niya ang maibahagi ang kaligtasan sa Samaritanang ito upang sabihin sa kanyang mga alagad na hindi lang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang tunay na pagkaing magpupuno sa isang tunay na lingkod ng Panginoon ay ang gawin ang pinapagawa ng Diyos. Pinupunuan ng tagapagligtas hindi lang ang puso ng mga taong naliligtas, kundi maging ang puso ng mga ligtas na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sila din ay patuloy na pinupunuan ng Panginoon. Anong sinasabi sa atin ng mga talatang ito? Sinasabi nito na si Kristo na siyang tagapagligtas ng sanlibutan, ang tunay na magpupuno sa kahungkagan o emptiness ng buhay na ito. Marahil nagawa ng Samaritana na magkaroon ng 5 asawa dahil hinahanap niya ang tunay na magpupuno ng kalungkutan sa buhay niya. Ngunit lalo siyang inilugmok ng kasalanan at lalo siyang napalayo sa Diyos. At marahil marami sa atin ang katulad ng Samaritanang to. Naalala ko tuloy kung gaano ako karumi nang makilala ko ang Panginoon. Bilang dating miyembro ng isang banda, naranasan naming tumugtog sa mga beer house, mamuhay sa kahalayan, at iba't ibang masasamang bisyo. Ngunit salamat dahil napalayuman ako sa Diyos, bunga ng makasalanan kong pamumuhay, katulad ng Samaritana ay hinanap din ako ni Jesus. Natagpuan, nilinis, pinago, binihisan ng bago, ginamit sa kanyang kapurihan, ilang beses bumagsak at muling ibinangon at patuloy na kinaawaan at pinalalago ng Panginoon. At marahil sa mga mananampalatayang nakikinig, ganito rin ang ginawang kabutihan sa atin ni Jesus. Bakit tinatawag na tagapagligtas ng sanlibutan si Kristo? Kanina sinabi natin, because the Savior seeks the sinners, at ngayon, because the Savior satisfies the soul. Si Jesus lang na tagapagligtas ang tanging magpupuno at magbibigay ng kapanatagan sa ating kaluluwa. At para sa ikatlong puntos, basahin naman natin ang talatang 35. Hindi baga sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tignan ang mga bukid at mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahatik at ang umaani ay magalak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahatik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, 4 na buwan pa para umani ang isang nagtatanim. Ngunit sa pag-ani ng kaluluwang maliligtas, hindi ito nakabase sa panahon kung kailan aanihin. May mga binhing matagal tumubo at matagal anihin, ngunit mayroon din namang madaling itanim at madaling anihin. Sa halip, sinasabi niya, ang tiyak
Ang nagtanim at ang umaani ay parehong umaani ng kagalakan dahil nagawa nilang pareho ang ipinapagawa ng Panginoon. At sa talatang 38, sabi niya rito, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Sinasabi dito ng Panginoon na ang pag-ani ng kaluluwang maliligtas ay hindi nakasalalay sa husay ng mga manggagawa, kundi nakasalalay sa Panginoon na siyang nagbibigay ng direksyon kung saan niya tayo isusugo. Bakit? Dahil siya lang ang nakakalam kung saan may kaluluwa na handa ng anihin, na katulad ng mga Samaritana. Why? Because Christ is the Lord of the harvest. Matthew chapter 9, verse 38. Bakit tinatawag na tagapagligtas ng sanlibutan si Kristo? Dahil bukod sa siya ang tunay na humahanap sa isang makasalanan, at siya lang ang tunay na nagpupuno sa puso ng isang naliligtas, siya rin naman ang nagsusugo sa atin kung saan may aanihin. Point number 3. The Savior sends the soul winners. The Savior sends the soul winners. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa verse 38, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Dahil ang tunay na nagpapagal sa ikaliligtas ng makasalanan ay hindi tayo, kundi una ay ang Diyos Ama na siyang nagplano ng kaligtasan ng tao sa simula pa lang ng mundo. Ang Diyos Anak na siyang salita na nagkatawang tao upang bayaran ang ating mga kasalanan sa krus at upang maging posible ang kapatawaran at kaligtasan ng tao mula sa kasalanan. At higit sa lahat ay ang Diyos Espiritu Santo na siyang ipinadala ng Diyos upang buhayin ang Espiritu at baguhin ang puso ng isang makasalanan para magawa niyang magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus. At alam nyo, ang tanging trabaho na lang na dapat natin gawin ay una, idalangin sa Panginoon ang kaligtasan ng mga kaluluwang hinug na at handa ng anihin. Ikalawa, ipangaral ng may katapatan ng Ebanghelyo. At ikatlo, anihin ang mga kaluluwang handa ng maligtas ayon sa direksyon ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 2, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang manggagawa. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang Diyos ang may-ari ng bukid. Siya rin ang may-ari ng aanihin. Kaya siya rin ang nagpapadala ng mga tagapag-ani. Why? Because salvation is of the Lord's. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito sa atin? Kung ang Panginoon ang may-ari ng bukid at siya rin ang may-ari ng aanihin, siya rin ang nakakaalam kung sino na ang kaluluwang handang anihin. Hindi nakasalalay sa galing ng mga ngaral ang kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya nga inuutusan tayo ng Panginoon na idalangin ito sa Kanya dahil siya pa rin ang magpapadala ng tamang manggagawa na susunod sa direksyon ng Panginoon. Maaaring may nagtatanim ng salita ng Diyos at may umaani ng kaluluwang maliligtas. Ngunit ang Panginoon pa rin ang magpapatubo at nagpapahinog nito. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ang Diyos din ang nagtatakda ng tamang panahon kung kailan ito aanihin at kung sino ang mag-aani. Bakit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa Diyos? Upang ang Diyos lang ang ating mapapurihan at sabing salvation is of the Lord's. Ang tanging papel natin ay sumunod sa Panginoon, ipangaral ang tunay na ebanghelyo, at magtiwala sa pagkilos ng Espiritu Santo
kung sino ang kanyang ililigtas sa oras at sa lugar na gustuhin niya. Hindi tayo kailangang mag-compromise, gumawa ng mga gimmick o kaya ay labnawan ng pangangaral ng salita ng Diyos para lang madali itong tanggapin ng mga tao. Kaya hindi tayo dapat malungkot at maghinaan ng loob kung hindi tayo ang umani ng ating itinanim. Bakit? Dahil maaari naman nating anihin ang mga kaluluwang itinanim o ibinahagi ng iba nang sa ganon ang Panginoon pa rin ang maluluwalhati at hindi tayo. Anyway, ang Panginoon naman ang totoong may-ari ng mga kaluluwang yan. At ang church ay tagapag-ingat lang ng Panginoon sa mga kaluluwang ito. Kung kaya si Kristo at hindi tayo ang totoong nagliligtas. Bakit si Kristo ang tinatawag na tagapagligtas ng mga kaluluwang aanihin? Because the Savior seeks the sinners, because the Savior satisfies the soul, and because the Savior sends the soul winners. At para sa uling puntos, basahin natin ang mga talatang 39 hanggang 42. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamamanik nila na matira sa kanila at siya'y natira roon ng 2 araw. Sinasabi ni Apostol Juan na marami sa mga Samaritano ang nanampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng Samaritana. Kaya hiniling nila na manatili pa si Jesus ng 2 araw. Ibig sabihin, matapos iligtas ng Panginoon ang Samaritana, ginamit ng Panginoon ang kanyang patotoo upang mas marami pa ang maligtas sa pamamagitan ng binagong buhay ng Samaritana. Ngunit nangangahulugan ba na kaya maraming naligtas ay dahil sa patotoo ng binagong buhay ng Samaritana? Basahin natin ang sumunod na talata sa talatang 41. Sabi rito, at lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang salita. Dahil sa Kanyang salita. Sa English version, John chapter 4 verse 41, and many more believe because of His word. Because of His word. Hindi sinabing because of her word. Ang pronoun na ginamit ay his at hindi her upang linawin na marami ang naligtas hindi dahil sa patotoo ng babae, ng her, kundi dahil sa salitang ibinahagi ng Panginoon sa kanila sa loob ng 2 araw na inilagi niya sa Samaria. Ano sabi sa verse 41? And many more believe because of His word. Because of the word of the Lord, not because of our words. Bagamat tayo ang nagbabahagi at nangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi tayo, kundi ang Panginoon pa rin ang tunay na nangungusap sa mga puso nila sa pamamagitan ng salita niya sa Biblia. Bakit si Kristo ang tinatawag na tagapagligtas sa mga kaluluwang aanihin? Because the Savior speaks through the Scriptures. Because the Savior speaks through the Scriptures. Ang tagapagligtas, ang tunay na nangungusap sa puso ng tao sa pamamagitan ng Biblia. Ang Panginoon ang tunay na naghahanap ng kaluluwang maliligtas. Ang Panginoon ang nagpupuno sa puso ng kaluluwang naliligtas upang makapagpatotoo rin siya para sa Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang gumagabay sa atin kung kaninong hinog na kaluluwa tayo magpapatotoo at kung magbabahagi man tayo ng salita ng Diyos. Ang Panginoon pa rin ang tunay na mangungusap sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang lahat ay sa Panginoon. Kaya ano ang naging tugon ng mga Samaritano sa babaeng Samaritana sa verse 42? At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya kami
hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito o ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi nila na nagsampalataya rin sila hindi dahil sa patotoo ng Samaritana, kundi dahil narinig nila ang salita ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang patotoo ng binagong buhay ng babae bilang ilaw na pupukaw sa atensyon ng mga tao sa kanyang paligid. Nang sa gayon, bilang mga ilaw, ay madala natin sila kay Kristo na siyang tunay na ilaw at siyang pinagmumula ng liwanag na nasa atin. Alam niyo, ang Samaria ay isang tigang na lugar na pinamumugaran ng mga makasalanang tulad ng Samaritana. Mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong nalayian ng makasalanang lahi ng mga Assyria. Ngunit sa kabila nito, tinitignan sila ng Panginoon hindi lang bilang tigang at makasalanang mga tao, kundi katulad ng magandang tanawin ng mga hinog na bunga na maaari ng anihin kahit anong oras. Sa harap ni Nicodemo na isang relihiyosong Pariseo, guro ng relihiyong Judaismo na nakasaksi ng maraming himala ni Jesus, hindi inihayag ni Jesus ang sarili niya sa kanya bilang Kristo upang maligtas sa oras na yon si Nicodemo. Hinanap ni Nicodemo ang Panginoon kahit sa 10 oras ng gabi, ngunit hindi niya natanggap ang kaloob nitong tubig ng buhay na pinagmumula ng buhay na walang hanggan. Subalit ang Samaritana na hindi isang reliyoso, hindi guro ng batas, hindi nakasaksi ng mga himala ni Jesus, bagkus isang babaeng makasalanan na nagkaroon ng 5 asawa at ang kasalukuyan niyang kinakasama ay hindi niya asawa, isang babaeng hindi pinapansin at hindi kinakausap sa kanilang kultura, isang Samaritana na buhat sa lahing kinamumuhian ng mga Hudyo, na sa paningin ng mga Hudyo ay hindi karapat-dapat sa pagkalooban ng kaligtasan. Ngunit iniwan ng Panginoon sa Judea si Nicodemo at hinanap ng Panginoon sa Samaria ang Samaritana para siyang iligtas kahit hindi niya hinanap ang Panginoon. Ipinakilala ni Jesus ang sarili niya bilang Kristo, bagay na hindi niya ginawa sa relihiyosong si Nicodemo at sa mga Hudyo. Pinagkalooban niya ito ng tubig ng buhay o ng kaligtasang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay dahil sa mayamang habag ng Diyos sa isang makasalanang nagsisisi ng kasalanan. Sa isang iglap ay hinahanap niya ang Diyos at gusto niya itong sambahin. Biglang binago ng Panginoon ang buhay niya, ang buhay niya na dating puno ng pasakit dahil wala siyang matagpuang lalaki na magseseryoso sa kanya. Ngunit ngayon ay pinuno ng Panginoon ang kagalakan ng buhay niya. Hindi lang iyon, ginamit pa siya ng Panginoon para maging instrumento ng Diyos na ikaliligtas ng maraming tao. Kahit na siya ay hindi aral sa Biblia, ay nagamit siya ng Panginoon para maligtas ang maraming tao. Dahil niloob iyon ng Diyos at dahil nais ng Diyos na siya lang ang mapapurihan. Ano ang sinasabi sa atin ng mga talatang ito? Sinasabi ng mga talatang ito na si Kristo ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Kanya. Mula sa simula hanggang wakas. Hindi ito sa pamamagitan ng lakas ng tao at galing ng mangangaral, kundi sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng matapat na pangangaral ng Kanyang salita at ng Kanyang Santong Espiritu na siyang tunay na bumabago ng puso at kumikilos sa buhay ng isang naliligtas upang maibigay natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Bakit si Kristo ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan? Why Christ is called the Savior of the world? Because the Savior speaks through the Scriptures. Bakit tinatawag na tagapagligtas ng sanlibutan Kristo? Number 1, because the Savior seeks the sinners.
Number 2, because the Savior satisfies the soul. Number 3, because the Savior sends the soul winners. And number 4, because the Savior is fixed through the Scriptures. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa kapahayagan ng iyong salita, sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Salamat po dahil ang kaligtasan ay nagmumula sa iyo, mula sa simula hanggang wakas. Kayo po ang tunay na humahanap sa sinumang makasalanan. Kayo po ang tunay na nagpupuno ng buhay ng mga naliligtas at hindi po ang mga bagay sa mundong ito. Kayo rin po ang nagpapadala na nagtatanim ng salita at nang umaani ng mga kaluluwang handa ng maligtas. At kayo rin po ang tunay na nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng inyong salita. Tulungan mo kami na palagi naming maipangaral ang iyong salita ng buong katapatan. Kayo po ang tunay na nakakilala sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Kung kaya naniniwala kaming kayo rin ang nagliligtas o magliligtas sa oras na gustuin ninyo sa tulong ng iyong salita at ng inyong Santong Espiritu. Kaya ito po ang aming samudalangin, kayo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, Amen, Amen.